Pagkaraan ng ilang oras sa Imperial Castle, tumayo si Raymond sa harapan ng hari, at ginantimpalaan siya ng hari sa pagligtas sa mga knights mula sa panganib. Higit pa rito, pinahahalagahan din niya siya para sa mga serbisyo ng pamumuno sa pagdalugad tungo sa tagumpay ng mag-isa at para sa paghahanap ng isang palatandaan tungkol sa utak sa likod ng balangkas na ito. Ang Haring Odin sa Houston, isang kinatawan ng Royal Knights, ay nagbibigay kay Raymond ng gantimpala para sa lahat ng marangal na gawaing ito. Nagpasalamat si Raymond sa kanya at inisip kung ano ang pakinabang na nakukuha niya bilang gantimpala sa halip na makuha ang kayamanan na hinahanap niya. Natanggap ni Raymond ang pabuya, pero naasar, dahil para sa kanya, 100 beses na mas maganda kung nakahanap siya ng kayamanan kaysa sa parangal na ganito. Dapat ay wala siyang nakita, ngunit hindi niya akalain na ang nalaman niya ay isang chest na walang laman. Sabay-sabay na nagtaka ang mga lalaki kung bakit parang hindi nasisiyahan si Baronet Pennant, gayong nakatanggap siya ng parangal mula sa hari. At nagtataka kung bakit siya naging ganoon. Sumipot si Sir Balthin at nagpaliwanag na baka nag-aalala ang Baronet. Nagtaka ang lalaki kung ano ang ibig niyang sabihin dito, at ipinaliwanag ni Balthin na mula sa kanyang karanasan, iniisip lamang ni Baronet Pennant ang tungkol sa iba. Inaakala niyang mag-aalala siya sa paparating na digmaan. Nadama ng mga lalaking iyon na ang mga tsismis sa mga karaniwang tao ay maaaring totoo na si Baronet Pennant ay isang anghel na ipinadala ng langit, at nakita nilang kamangha-mangha siya. Agad na naabisuhan si Raymond na tumaas ang kanyang katanyagan, at may mga taong tumitig sa kanya na may panibagong liwanag. Gayunpaman, hindi pa rin nasisiyahan si Raymond, kahit na tumaas na ang kanyang katanyagan, dahil ang mga kayamanan ay higit pa rito. Nagtanong ang hari kung may gusto siyang sabihin, at nais ni Raymond na humingi ng pera, ngunit tumigil. Alam niyang kung hihingi siya ng pera, mauuwi na lang iyon sa papremayong pera, kaya mas mabuti raw kung iba ang hiningi niya. Sinabi ni Raymond na naghinala siyang may nagplano ng karumal-dumal na gawain sa mga guho. Kaya't hiniling niya sa hari na hanapin at parusahan siya. Iyon lang ang gusto niya. Nag-alab ang kanyang mga mata sa apoy ng paghihiganti, at gusto niyang mahanap ng hari ang taong nagnakaw ng kanyang mahalagang kayamanan at parusahan siya. Pinahahalagahan ng hari ang kanyang trabaho, dahil pinaghirapan niya ito, kaya bilang hari ng Houston Kingdom, nagpapasalamat siya sa kanyang kontribusyon. Naalala ni Raymond na nang malutas niya ang nakakahawang sakit sa rehiyon ng Bay, ang kanyang ama ay nagpahayag ng kanyang damdamin ng personal, sa halip na bilang hari, siya ay nasaraan ng loob at naisip na maaaring walang personal na pakiramdam, dahil ang hari ay nakita siya tulad ng kung paano niya nakita, isang paksa na nag-ambag. Siya ay yumukod sa harap ng hari at nagpasalamat sa kanya, ngunit siya ay nakaramdam ng sama ng loob tungkol dito at umalis sa kanyang paglalakbay. Iniisip ni Raymond kung ano ang gusto ng kanyang ama sa kanya, dahil wala silang ganoong klaseng relasyon, at alam niya iyon, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ang sama ng loob niya. Bigla siyang naalerto na nakompleto na niya ang quest, kaya nakatanggap siya ng reward na A-rank. Kaya nag-level up siya ng 3 beses at 50 skills points dahil itinaya niya ang kanyang buhay para. Kaya nakamit niya ang titulong walang ingat na healer at nakakuha ng bonus level up ng 2 beses at 30 skills points. Nagulat ito kay Raymond, at nabalitaan siyang tumaas ang kanyang katanyagan at nakatanggap siya ng bonus para sa magkakasunod na tagumpay. Natanggap niya ang bonus, at bilang isang resulta, makakakuha siya ng nauugnay na pabor ng Royal Knight. Higit pa rito, sinabihan siya na maaari niyang pataasin ang kasanayan sa isang item sa A-rank sa loob ng 24 na oras. Na-realize ni Raymond na hindi kapani-paniwalang maganda ang item na ito, kaya at least masaya siya, dahil maganda rin ang reward ng system. Nakakuha siya ng 5 level up at 80 skill points, bukod sa bonus item, at napagtanto ni Raymond na nasa level 73 siya ngayon. Dahil nalampasan ni Raymond ang level 70, natugunan niya ang mga kinakailangan para sa isang promosyon, at ang kanyang ranggo sa trabaho ay tumaas mula sa senior resident hanggang sa nangungunang pinuno. Ang isang pinuno ay ang huling yugto sa proseso ng pagsasanay ng residente, na siyang yugto kung saan kailangan niyang dumaan sa mga countless na karanasan at pag-aaral upang mapabuti ang kanyang kaalaman sa medikal. Kaya maaari niyang simulan ang pagkakaroon ng talento ng isang nagsisimulang propesyonal. Kaya siya ay naging kinatawan ng lahat ng mga residente, at natutuwa na sa wakas ay naabot na niya ang yugtong iyon. Sa kabaligtaran,
Tinanong ni Punong Ministro Galmin ang hari kung bakit niya sinabi iyon, at nagtaka ang hari kung ano ang ibig niyang sabihin. Hiniling ni Galman na kalimutan niya ang kanyang sinabi, at nagtaka siya kung paano nakita ng kanyang kamahalan si Raymond bilang isang bata na matagal na niyang inabandona, o isang ganap na estranghero. Tinanong ni Galman ang hari kung sa tingin niya ay hindi kahanga-hanga si Raymond, at hindi niya maiwasang mamangha sa kung ano ang serbol at sinabi niyang noon pa niya ito naiisip. Ngunit si Raymond ay hindi lamang kamangha-mangha bilang isang manggagamot, ngunit mayroon ding ang pinakamahusay na diskarte. Hindi ito pinansin ng hari at inutusan si Galman na imbestigahan ng maayos ang mga pahiwatig na natagpuan sa pagsisiyasat na ito at humanap ng ebidensya na ito ang mga aksyon ng mga iginuhit na tao. Pinagtibay at tiniyak ni Galman ang kanyang kamahalan na sinimulan nilang subaybayan ang Magic Circle. Sa loob ng ilang araw, ito ay magiging National Foundation Festival. At tinanong ni Galman kung nakaalis na ang mga sugo para sa Peninsula Kingdom. Sumang-ayon si Galman at ipinaliwanag na nakatanggap sila ng kontak sa pamamagitan ng Crystal Ball. Pinahahalagahan siya ng hari, tulad ng ginawa niya ng mabuti, at hiniling na magkaroon siya ng kamalayan dahil ang National Foundation Festival ay hindi lamang ang ball. Dapat nilang makuha ang tulong ng Peninsula Kingdom sa pamamagitan ng envoy na ipinadala nila sa ball. Ang envoy mula sa Peninsula Kingdom para sa National Foundation Festival ay hindi isang congratulatory envoy. Ito ay higit pa sa isang pampulitikang pagbisita upang pumunta sa isang mahalagang kasunduan para sa paparating na digmaan. Sa ilang kadahilanan, ang kaharian ng Tagtuyot ay naging independyente sa kaharian ng Houston 150 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos, ang dalawang kaharian ay nagkaroon ng countless na labanan. Sa kasalukuyan, ang pambansang kapangyarihan ng Houston ay tumatalon pasulong. Sa orihinal, ang Houston ay isa sa 4 na maliliit na kaharian. Lalo na silang nagkaroon ng isyo ng pagiging mahina sa pananalapi na Tagtuyot. Medyo mas malaki ang national power ng kingdom. Kaya't ang kaharian ng Houston ay kasalukuyang kulang ng mga pondo upang makisali sa isang malaking digmaan. Kaya kung hindi sila makakatanggap ng pinansyal na suporta mula sa Peninsula Kingdom sa pamamagitan ng ball na ito, maaaring bumagsak ang Houston Kingdom, na ikinababahala ng Haring Galman ay medyo nag-aalala, dahil ang kinatawan ng mga sugo, si Vico Langham, ay medyo matanda na, at narinig niya, na mayroon pa siyang malubhang malalang sakit. Inutusan siya ni Haring Odin na manatili si Conthel ayon sa tabi ni Visco lang habang siya ay nanatili sa Royal Castle. Si Conthelian ay isang lay-rank healer at personal na healer ng hari. Kaya't nag-alala si Galwan, dahil kung ang hari ay handa na magbigay ng Conthelium kay Viscount Langham, kung gayon ang kanyang kamahalan ay itinaya ang kanyang buhay para sa kasunduan. Pinagtibay at tiniyak ni Galman ang hari na paprotektahan niya ang Viscount Langham mula sa lahat ng problema. Pinuntahan ng kanyang kamahalan si Galman at ipinaalam sa kanya na ang lugar na ito ay hindi magtatagal, at iniisip kung makikita rin niya ang pabago bagong ulap ng digmaan. Nag-aalala ito kay Galman at sinabi ng hari na kung hindi maiiwasan ang digmaang ito. Mayroon lamang isang landas para sa kanya bilang isang monarko upang magdala ng tagumpay sa lahat ng kaharian. Naalala ni Haring Odin na umakyat siya sa trono matapos patayin ang 3 sa kanyang mga kapatid, kaya gusto niyang tabyusin ito sa pamamagitan ng pamumuhay para sa Houston sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kaya naman hindi mahalaga ang kanyang personal na damdamin. Samantala, naiinis naman si Saddle habang binati siya ng kapatid na magiging kapatid nila si Raymond. Sa bilis na ito, alam ni Limerton na mas matanda si Raymond kaysa Saddle, kaya bilang isang nakababatang kapatid, gusto niyang tretuhin niya ng mabuti si Raymond. Inis siya nito, kaya't tinanong niya ang kanyang tiyuhin kung walang paraan upang malutas ang bagay na ito, dahil sinabi ni Limerton ang isang bagay na katawa-tawa tulad ng inilagay ni Garrison ang tasa ng tsaa. May magandang plano at tiyak na alam ni Sattl ang papalapit na pambansang Foundation Festival. Iniisip ni Sattl kung ano ang kinalaman nito kay Raymond, at ipinaliwanag ni Garrison na sinasabi niyang ilibing nila siya sa National Foundation Festival, maaaring unang beses na dadalo si Raymond sa banquet of the festival bilang baronet. Gayunpaman, ang kanyang background ay ang isang mahirap, iligal na bata, kaya Garrison ay tiyak na walang paraan. Natutunan sana niya ang tamang banquet etiquette, kaya natitiyak niyang madaling kalagkarin si Raymond mula sa pagiging isang kagalang-galang na healer tungo sa isang bulgar at bastos na tao.
Natuwa si Sigel at pinahahalagahan ang kanyang tiyuhin, dahil ito ay isang mahusay na plano. Kaya gusto niyang pangunahan ang pagpapahiya kay Raymond sa banquet. Hindi na rin makapaghintay si Count Garrison para sa National Foundation Festival, at gaya ng pangarap ni Baronet Pennant, nasa kanya ang spotlight ng banquet. Sinumpa niya si Raymond sa kanyang isipan, para siyang mayabang na gutter rat. Kaya't nais niyang gawin ito upang hindi na niya muling maipakita ang kanyang mukha sa Kapitolyo. Samantala, isinasaalang-alang ni Raymond na simulan ang paghahanda ng banquet sa Pennant Clinic, dahil ang banquet hall ay karaniwang mag-advertise ng kanyang medical technique. Natuwa lang siya sa pamamagitan ng pag-imagine ng pag-akit ng mga VIP na pasyente, pagkamit ng katanyagan at pagtaas ng mga benta. Matapos ilipat ang Pennant Clinic sa Lime Region, ang kanyang klinik ang pinakakilala sa lugar pagkatapos ng pagbagsak ng Maple Clinic, nagsimulang umusbong ang Confluence Clinics sa Light Region, ngunit wala sa kanila ang makakatalo sa katanyagan at kakayahan ng kanyang Pennant Klinika. Isinasaalang-alang pa nga ng ilang tao na isama ang Pennant Clinic sa tatlong pinakamahusay na klinik ng kabisera, pagkatapos ng Helian at Raoul Clinics. Gayunpaman, kumpara sa kanilang katanyagan, ang mga benta ng klinik ay medyo mahirap, ngunit alam niya na kung itinaas niya ang presyo tulad ng ibang mga klinika, maaari rin niyang madagdagan ang kanyang kita. Gayunpaman, tinanggihan ito ni Raymond at itinuwid ang kanyang sarili, dahil kung hindi nila tatanggapin ang pasyente ng walang pera na pambayad sa pagpapagamot sa unang lugar, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pera. Pinagmasdan niya ang mga mahihirap na pasyente na tumatawa at naglalaro, at naisip niya na hindi siya makakaagaw ng mas maraming pera mula sa mga mahihirap na pasyente, dahil sisirain lamang nito ang mahinang pinaghirapan niyang matamo. Kaya para mabayaran ang pagkalugi, kailangan niyang bigyan ng presyo ang mga maharlika ng naaayon, at sisingilan niya ang tao ng malamig at mamahaling hitsura ng mga damit. 500 peanut si Raymond ay naglabas pa ng mga mamahaling damit upang maging mas maganda ang kanyang sarili, at pinalaki ang kanyang pagkatao at gamit nito. Ang epekto ay ginawa nitong elegante ang suot. Nais niyang tiyakin na natanggap niya ang kanyang dugo bilang isang puhunan ng ilang beses sa araw na iyon, at umiiyak dahil sa pagkawala. Pumasok sa silid sina Hansen at Christine, hinarap siya at tinanong kung nag-aalala siya sa banquet. Nabalitaan ni Christine na tinatrato ni Raymond si Prinsesa Sofia sa kanyang kaarawan festival, kaya tinanong niya ito kung nag-aalala siya na may katulad na mangyayari sa darating na banquet. Ikinagulat nito si Raymond, na nag-aalala lang kung paano gagawin ang kanyang negosyo sa mga maharlika, ngunit sumang-ayon ito sa kanya at ipinaliwanag niya na nag-aalala siya dahil maraming tao upang magkaroon ng emergency. Napabuntong hininga si Christine, alam niyang si Raymond ay isang tulala na may mata para lang sa kanyang pasyente, at gusto niyang alagaan niya ang kanyang sarili. May iba pa siyang gustong sabihin, ngunit gusto niyang malaman ng kanyang amo na hindi lang niya ito sinasabi. Ang mga taong may mabuting kalooban para sa kanya ay hindi lamang ang dumalo sa banquet. Sa pagkakataong ito, pumayag si Raymond, ang ibig niyang sabihin ay mababa ang tingin sa kanya ng mga tao dahil sa kanyang ranggo. Nag-aalala rin si Hansen, dahil ang kanyang amo ay sumikat sa buong lugar, kaya may mga taong naiinggit din sa kanya. Alam ni Raymond na kailangan niyang maghanda, dahil walang paraan na magtatagumpay ang negosyo ng medical technique kung siya ang lumikha ng teknik na ito ay minamaliit. Higit pa rito, ang mahalagang bahagi ng negosyo ay upang magtiwala sa kanya ang iba, si Raymond, na ay kasalukuyang simbolikong figure of medical technique, mabibigo sa kanyang kumpanya kapag minamaliit siya ng iba, nagkaroon din siya ng minus element, na titulo ng isang dirty illegitimate child, dahil doon ay matatanggap niya ang seryosong prejudice na tingin ng iba. Kaya kung gusto niyang dagdagan ang bahaging iyon at magtagumpay sa kanyang negosyo, kailangan niyang maging mas perpekto kaysa sa iba. Gusto ni Christine na turuan si Raymond dahil alam niyang wala itong karanasan sa pakikisalamuha at pagsasayaw. Pinasaya siya ni Hansen at natitiyak niya na kung magsisikap ang kanyang amo, mula ngayon, hindi pa huli ang lahat para sa banquet. Nakangiting nagpasalamat si Raymond sa kanilang mga naisip, ngunit tiniyak niya sa kanila na ayos lang siya, na nag-aalala kay Christine, dahil hindi ito ang lugar na malulutas ng kanyang amo sa pagdating nila, sumang-ayon si Hansen sa kanya, dahil alam niyang mas magiging magulo ang mga ito. Mga piging na may mataas na ranggo na mga maharlika at royals dumadalo.